guys, everyone. Ayun, marami naman tayong pagkukwentuhan. Pero saglit lang to. Mabilis lang to, quick story. So, ito na naman ang inyong host for this podcast. Siyempre, Sando Gang. Sando tayo, Sando tayo. Mainit. Happy weekend sa lahat. And yeah, meron tayong mga update sa mga kung ano nagiging ganap sa ating life. So, ayan. Ano nga ba? Ano nga ba? Ngayon, ito nga pala ulit ang iyong host, si Call Wings. Call Wings, guys. Hindi ako nakasalamin ngayon. Kasi, wala lang. Trip ko lang. So, ayan. Kamusta naman ang lahat? Kamusta ang lahat? I hope everyone had a nice week. So, ayan. Mag-upload tayo. Kamusta naman? Currently, ako okay naman. And ang daming nangyari, ang daming naging ganap sa aking preparation for the application or dun sa aking employment. Currently, meron akong masasabing trabaho in a way kasi meron na dumating na email sa akin. Sabi sa akin is i-prepare ko daw lahat nung mga requirements na kailangan ko. So yeah, and na-prepare ko naman na. Ang kulang ko na lang is TOR. So ayun. Um, marami tayong naging ganap, marami tayong stressful na ganap sa ating preparation sa ah mga documents na yan katulad ng medical, ng mga NBI. So yan, marami tayong ano. So una natin is last Monday nag-prepare kami ng um, med-cert. So, ayun. Ang ginawa namin is nagpunta kami sa City Hall, sa Quezon City Hall, and prepare everything that we need. And, ayun, uh, yung una is, nag-check kami doon, nagtanong kami ano mga kailangan kasi parang ano siya kailangan namin ng government or licensed physician na magsa-sign dun sa ano namin sa um, medical certificate kasi kailangan. So, ano nga dami na hindi naman madami pero may mga requirements sila na kailangan gawin agad. Like urinalysis, yung mga results ng ano mo ng test mo like laboratories yan kailangan nandun na. Tsaka yung mga um, psychological test kasi nandun sa ano namin sa MedCert, kailangan yung psych test. So, ang ano namin is yun nga, pinrepare yun and everything. Ah, yung psych test, naghanap kami around the area nung sa Quezon City Hall. And awa ng Diyos, may nakita kami pero the price is pricey, but not pricey katulad ng ibang psychological test centers in which, yeah, ginrab na namin yun, kinuha na namin. Yun yung sa ano ko, sa jowa ko. Kinuha niya na. Ako kasi the next day pa ako nag-psych test and everything. Pero nung same day din after, nagpa-medical na rin ako. Uh, kaso sa iba naman. Which is, yeah, ang daming kailangan. Like, nakaka-stress lang yung pag-aayos ng mga documents. Kaya, yun, ano lang siya talaga. Medyo, hindi naman hassle, pero kasi, it's part of process, di ba? Hmm, ano pa ba yun? Ah, yung yung una yun, 'di ba? Nandun na kami, nagpa-urinalysis ng morning, yung ano ko, girlfriend ko, nagpa-urinalysis siya. Tapos binalikan namin ng hapon yung um, yung result niya. Ako naman nung pauwi na ako, parang that time uh,
nag-ano na ako, nag-gloves na ako para the next day kukunin ko na lang. So, ayan, nagpa-laboratory na ako. Um, buti na lang yung budget budget friendly yung napuntahan ko na um, laboratory. So, yan. Uh, nagkaroon ako ng enough budget para pagsamahin yung ng labs ko, laboratory ko na kailangan, tsaka yung psychological test. The funny thing is, psychological test kasi, um, di ba, ang psychological test, there is no right or wrong answers. And I need to retake yung psych test ko. So, nagbayad ulit ako. Instead of 1,000 pesos, naging 1,500 siya. Kasi yung next test is 500 pesos. Pero kung hindi ko kasi pinamadali yung result ko, hindi ko pinamadali yung process. Meron kasing reschedule, wala nang bayad yun. Pero March 17 pa kasi. So, hindi siya magtutugma dun sa employment date ko, yung signing ng contract, which is sa 6 ng March. So, nagpa-reschedule ako and everything para maayos yun, ma-fix yung mga bagay-bagay. So, nagpa-reschedule ako and nag-retake ako same day nung 26 nung psychological test na una like I think concerned yung psychologist sa akin. Kaya nag-ano siya sa akin, i-consult ako and everything. So, yan. So, medyo yung sagot ko na dun sa uh, dun sa test ko is hindi na kasing truthful nung sagot ko nung pinakauna. Pero the thing is, may half and half siya. May mga sagot ako na same pa rin as the first take no test and everything. Pero yun, I think kailangan kong therapy. Shit. Pero yun. Nakuha ko naman. Tapos, grabe guys. Hindi ko ata nakwento yun sa NBI ko. Pero it was earlier this year, mga January. Nagpa-NBI ako that time. And yung, ko nun, parang 26 ata yun. 26 or something. Basta weekdays yun. Weekdays. Nag-take ako. Tapos sabi sa akin is February 5, bumalik ako para kunin yung NBI ko and everything. Tapos the thing is, nung pagdating ko doon ng Feb 5, hindi pa hindi pa ma-release yung NBI ko that time. Sabi nila nagkaroon daw ng issue sa system nila kasi ang sabi lahat daw ng Feb 5 is mali daw yon na release date, like sa ano pa daw yon, tawag dito sa Feb 6 pa ata yun, the next day, basta the next day. Pero kasi nag NBI na ako that time, January 20, yon. So, ang tagal-tagal na. And, doon ko lang makukuha yung result ng NBI ko. Yung, like, everything. Like, sabi ko, okay, sige. Umalis na ako and everything. Medyo, medyo salty ako that time. Medyo mainit yung ulo ko dahil doon. Di, umalis na ako. Bumalik na ako dito sa bahay and everything. And just continue my life. Then, pumunta ako the next day. Nakuha ko naman yung result, pero grabe, ang hassle. Yun lang. Kaya, smile. Tapos, the next naman is, yun, kanina, dahil nakuha ko na nga yung result
ko, kailan ba yun? Kahapon. Yeah, kahapon, doon sa psych test. Nakuha ko na yung result ko doon sa psych test. So, pumunta na ako doon sa licensed physician para magpa-med-cert. And, bago pala yun, nagpunta ako around sa University Belt. Punta ako doon para magpa-notary ng PDS and everything. Kasi sarado na yun dito. Like, it was closed. Like, hindi na siya nagsa-service pa ng notary and everything. So, I was quite, it was quite a hassle for me. Pero yun, nag-commute na ako papunta doon sa, University Belt, and then, nagpa-notary ako. Maaga ako umalis dito, para around 8 something ata ako. 8 something ata ako, or 7 something. Something like that. Tapos, lang ako, nag-commute lang ako. Hindi ako nagdala ng motor kasi sabi ko, pag nag-park kasi ako sa doon sa university ko, magbabayad pa ako ng parking, and in which 40 pesos agad yun and everything. So, sabi ko, magko-commute na lang ako. Malapit na ako agad dun sa bababaan ko and everything. And yeah, mas convenient siya in a way kasi hindi na ako maghanap ng parking pa dun sa area and ever. So, nilakad ko na lang, nag-commute na ako. Tapos after that, dun na ako sa licensed physician, kasi 9 yung schedule na nakaano sa akin this pero parang late yung doktor. Late yung doktor. Tapos parang alas 12 na ata, or hindi mga 11:30 or something. 11 or 11:30. Kasi dumating ako mga 9:30 na, mga 9:30 or magte-10-ish. Tapos bayad na ako and everything. Buti mura rin yung um, mura din yung doon sa licensed physician, yung sa med-cert na yon, para sabihing physically fit tayo and everything. So yeah, okay naman. Nagawa ko naman yon, nabigay ko na, nagawa ko na, process ko siya. Then pauwi, kasi medyo malapit na, so nilakad ko na lang yung nilakad ko na lang yung from doon sa area nung tawag dito, nung basta yung sa doktor, yung hospital. Nilakad ko na lang papunta sa amin, which is yeah. Tapos guys, after 29 years of my life dito sa mundong ibabaw, ngayon ko lang nalaman kung ano yung blood type ko. I'm a A plus or A positive. Di ba? Positive tayo sa buhay. So yeah, A positive yung dugo ko, and I was like, oh, amazing. So ayan, nakuha ko na. Tapos grabe guys, ang taas na to ng cholesterol ko, and yung sugar ko okay lang, which is nice. Pero yung cholesterol ko, kailangan ko nang i-maintain yung sarili ko para hindi tayo tumaas ng todo. So yan, nagaan na tayo. 100 steps lang. Yung high knees yun, 100 high knees per day yung ginagawa ko. Yeah. Tapos, after yung semplang ko, hindi nila alam eh. Walang may alam. Yung girlfriend ko lang may alam. Na nasemplang ako and everything. So, yun. Yung dito, part ng dibdib ko, it still hurts pag humihinga ako malalim. Pero hindi naman siya, malala. Pag pinipress mo siya, siguro, may part na medyo masakit. Siguro, sore pa rin yung muscle. Yeah, or may bali ako. So, yun. Pero yeah, so far, yung mga ganap sa accidents ko, like yung sa kamay ko, wala na. Wala na yan. Wala na. Wala na rin yung masakit sa ulo, kinda. Nung unang bagsak. Ano yun eh, siguro, biglaan. Kasi, bigla kang, humampas yung ulo mo sa loob ng helmet. Pero, yeah, okay naman. Everything so far okay, and I think I'm good. So ayun, sobrang nakakatuwa lang kasi TOR na lang hinihintay ko, and I'm still waiting for that
shit to be released. Siguro this Monday, for pickup na siya. Yeah, yun yung gagawin ko. Maaga akong pupunta doon sa university ko. Punta ako agad around 7 doon para 8 takbo na ako agad doon sa office ng PhilHealth para mag-signing tayo. Signing din. Para tapos na ako. Napasa ko na lahat ng kailangang documents and everything. Ano pa ba? Kasi meron na akong BIR, may NBI na ako, may pag-ibig. Oh my God, guys, yung pag-ibig ko. Like, tracking number pala yung nilalagay ko doon sa aking sa aking PDS and everything. It's not my tracking number lang yung nakalagay. Mali ako na nakopya and everything. So yeah, mali yung nagawa ko, mali. So ayun. Um yung nun ah ayun, nag-ayos kami. Nung hindi kami naging success doon nung first naming pag-aayos ng mga documents, ginawa na rin namin yung dun sa sa pag-ibig. Inayos namin din yung pag-ibig nung jowa ko. Sabay na kami. Inayos ko na rin yung sa akin. Kasi bala ko, hulugan siya and everything. Tapos, for MP2, mag-deposit na rin ako for MP2 sa unang sahod ko if ever mag-deposit na ako doon. 1K na yon Matic. 1K per month ang gagawin ko. So, 12K siya per year. Yun ang balak ko. So, if ever ang gagawin ko, pwedeng 12K per January. So, 60,000 Matic. For 5 years yon. Hayaan ko lang doon. Then, kunin ko lang agad yung pera and everything. Tapos maghuhulog na ulit tayo 5 years, every 5 years and everything. Paikutin ko lang yung pera doon. Paikutin ko lang. Kunin ko lang yung mga dividends and everything. Tapos, nasa savings na yon automatic. I know matagal, pero 5 years just passed by. Katulad ngayon, dati 20, like, 2020 nag-start ang pandemic and it's 2025. 5 years already elapsed and everything. So, yeah, it's fast. It's so freaking fast. So, mabilis lang yan. Yun ang plano ko. Mag-deposit tayo dyan. 12K per year. And after that, ano pa ba? Yun yung major na ano ko. Tapos, currently, mag-iipon ako ulit for a business idea. Hindi naman siya business idea, it's common. Magbabuy and sell ako ng mga motor. Kasi currently, motorcycle is the number one transportation used by Filipinos in this country. Mas madami nang gumagamit ng motor kesa sa kotse. Mas marami ng motor ang nasa kalye kesa sa motor. So, I mean, mas madami ng motor kesa sa kalye. What the fudge? Mas madami ng motor ang nasa kalye kesa sa mga kotse. So, yeah. Yun. Ano lang, yun yung naiisip kong business na gagawin. Kaso, ang problema ko kasi, wala akong idea sa mga technical niyan, like pag-aayos ng motor or anything. So, I think maghanap ako ng mekaniko na mapagkakatiwalaan pag bumili ako ng motor para ipa-check yung motor and everything na bibiling ko. So, ayun, give or take 1,000 din yung ibibigay ko dun sa or around 1,000 something like that para dun sa mekaniko. Para sulit naman yung sulit naman yung pag-assist niya sa pagbili ko ng motor and everything. Uh, so, dagdag na agad yun dun sa parang capital nun. Tapos papaayos ko pa siya and everything. So, yeah. Ko siya, total ko siya, cleaning.
refresh yung engine and everything, check yung mga yung mga piston and everything. Talagang full body check up yung gagawin natin dun sa motor kapag nagba-buy and sell na ako. Mostly, ang iniisip ko kasi is bibili ako sa mga repossess store. Alam mo yun, may mga malalaking repo store na kung saan um, tawag dito, nagbebenta sila ng ganyang mga motor and everything. Tapos doon ko nabibilin kasi madalas yung mga repo store na yan, naayos na nila rin yung mismong motor, na check up na nila yan, nila. Pero kasi, ang ano ko lang kasi talaga dyan sa mga repo, mas mataas pa rin yung value nila. So, parang, sana bumili ka na lang ng bago and everything. So, 50-50 tayo doon sa mga repo store and everything. So, ang plano ko is Facebook Market, mga ganyan. Facebook Market tayo mag-check ng mga nagbebenta ng motor, yung mga ano. Tapos, tsaka sa mga Facebook groups. Yun. Yun lang. That's my plan for business. Business. Lalagay ko dito, gagawin kong parang yung likod kasi dito sa bahay, may malaking space dito in which siguro gagawin ko siyang garahe in a way. Lalagyan ko lang ng cover. Yung content yan and everything. Tapos cover para pag maulan, di siya mababasa and everything. And safe sa mga yung mga weathers and everything. Yun ang plano. Yun ang plano. So, yeah. Ano pa ba? Marami na akong iniisip for that one, kung paano ko gagawin, kung paano ko i-execute. Starting to muna ako, starting to build my assets again, building back my assets and everything. Yun ang pinaka importante currently. And the thing is, nagpa-budget ako kay DeepSeek. Like, I'm using DeepSeek for budgeting my yung sa sahod ko and everything. I'm budgeting that for myself para um, kasi gusto ko ng guide for me, in a sense, for budgeting. Kasi kapag wala akong guide, ang nangyayari sa akin is I'm spending and spending and spending, and without thinking about how much is still left on my bank account. So with this guide, medyo magiging aware na ako sa sa pera ko, sa mga gastos ko and everything. Mas mamomonitor ko siya in a sense. So, yun. Si DeepSeek yung ginamit ko, hindi ako nag-chat GPT. Kasi nung dati nag-chat GPT ako, hindi ko trip yung kung paano yung budgeting ni chat GPT in a way. Mas nagustuhan ko yung kung paano yung atake ni DeepSeek with this one. So, yeah. With that, naka-allocate na yung sahod ko and everything, for for my dailies. So yeah, yun, no? Yun ang aking ganap currently. And ano pa ba? Madami namang madami pa tayong opportunities doon sa magiging work ko. After 6 months, ang pagdating ng June, renewal na yan sa ibang office na ako mapupunta, ang alam ko. And yeah, okay lang din naman kung hindi ako magtuloy-tuloy doon. Pero malungkot lang. Pero yan, life is like that. So, we can't, we can't argue with it. We just need to go with the flow. So, ayun, yun pala, maglo-load ako ng bagong data para dun sa aking dito SIM, dito sa network na to, yung broadband ko. Yeah, the broadband ko. Ilo-load ko siya this weekend, I guess, hanggang March 3, hanggang sa Monday. Ubusin ko lang talaga siya. Paubos na parang 4 gig na lang. Which is tumagal, which is good, which is nice.
Natutuwa naman ako sa kanyang mga results na binigay sa akin, which is very, very, if I'm going to read, if I'm going to watch, it's fast, it's reliable, and yeah, I'm not disappointed with Ditto. May mga may mga time lang na nagkakaroon siya na out of service, nagpupula yung signal mo. But yeah, it's still good. It's still good. It's usable. It's very usable if you're going to use it for work. Um, masasuggest ko siya. Masasuggest ko siya. Pero I think if you want to future proof yung ano mo is buy the 5G kasi currently we're shifting from 4G to 5G. So yeah, may option sila doon. So yun, medyo nagsisisi lang ako kasi hindi yung 5G yung kinuha ko. But yeah, pag nag-upgrade ako, baka kunin ko yung 5G. This will be with me for 3 to 4 years to 5 years. Then I'll be shifting to another broadband na ito. Hindi ko na siya gagamitin. Yan ang plano ko with dito, this one. So yeah, so far it's very nice. It's very fast and very convenient, I guess. Um, maganda yung signal. Worth it siya for me, worth it siya for 480 pesos per day, ay per month. Hindi na siya masakit sa bulsa. So, ayun. Ano pa ba? Yun lang. Yun ang plano ko so far. And yeah, dami lang naging ganap for the past few days. Pero yun, nakasurvive tayo for this week sa mga naging ganap. And I think the next week will be my um, parang ano na, mag-start na ako nun. Monday next week. Yun ang nakikita ko, or Friday pa lang next week. Start na work ko and everything. So yeah, I hope, maging maganda ang mga bagay-bagay. And sabi ko nga sa inyo, ang plano ko dyan is baka mag-overtime ako and everything para matapos ko agad yung mga task na binibigay or binabato dyan. That's the plan. So, yun yung ano ko, yun yung ganap ko for that one. So yeah. Oh my god. Pagod tayo mag 30 minutes. 28 minutes lang. So, ayun. Yan, kita nyo naman yung nandyan sa ano. Nagbabasa ako currently, Freyren, which is nice. May isa pa akong balak na basahin. Kasi wala na akong iba mabasa. Tapusin ko tong Freyren. Tapos, may isa pa ako hindi ko matandaan kung ano yung gusto kong basahin yun. Pero, yeah. Ayun, yung ano, basta yung sila Rory Mercury. Yan. Yan. Yun yung ano ko. Isa ko pang babasahin. So yeah, after this one, mag-update ako. Gagawa ako ng parang montage. Pag papasok na ako, papakita ko sa inyo kung paano yung pagpunta and parang parang vlog na rin papunta doon sa office. Iniisip ko kung magko-commute ako papunta doon or um iniisip ko kasi kung magko-commute ako talaga or hindi papunta doon sa office doon. Pero yun, we have a lot of options. I-check ko rin kasi pag nag-angkas ako or nag-grab, parang mahal. 125 siguro, 200 plus yun. Like, masakit yun sa budget ko. Currently, wala akong kinikita. Sobrang sakit nun sa akin. So, yeah. Let's see. So, ayan.
Yun lang ulit guys. Thank you again. Thank you again sa mga nakikinig. Thank you, thank you. Alam ko wala pa ring concept, wala pa ring flow yung mismong podcast na to. Wala pa rin siyang ano, pero I hope everyone enjoyed listening. I hope everyone enjoyed yung pakikinig sa akin, panonood sa akin, sa mga updates ko sa sarili ko. Sinishare ko to sa inyo kasi wala lang, share ko lang, di ba? Trip ko lang. Again, thank you for everyone na makikita to, mapapanood to. And yun lang, hindi pa rin ako nakakapag-post sa mga Facebook groups pero may mga sinalihan na ako. Pero kasi ang plano kong gawin is gumawa ng page uh, na different entity dito sa account ko. Gagawa ako ng panibagong uh, Facebook account, and from that Facebook account another Facebook page, gagawa akong Facebook page para dun magpo-post na ako, or I'm gonna use my previous Facebook account and then there magpo-post na ako and everything. So yeah, yun lang. I'm really quite happy with what's happening sa aking buhay, and sobrang thankful ako sa lahat. Sobrang thankful ako sa girlfriend ko, sa mga taong nanonood, sa mga taong nakikinig sa akin. And yeah, again, if you have anything you want to discuss or suggest, meron kang mga suggestion na gusto mong gawin ko, dyan sa comment section, lagay nyo lang. Tapos, sorry dun sa ano, hindi ko nagawa yung cooking video kasi that time, I made a cookie. Gumawa ako ng cookie ng Valentine's para sa aking jowa. Handmade cookies, oh, di ba? Yan. Hindi ko siya na video and everything. Um, hindi ko siya minamadali. Pero kasi ang ano ko doon, hindi ko paggamay kung paano yung setup and everything. So, hindi ko siya nagawa ng video kasi maliit lang yung kwarto ko. And I need quite good lights when doing those kind of video. Kasi, syempre, para yung mixing and everything. So, yeah, medyo mahirap. So, kailangan ko pang i-redecorate yung buong kwarto ko para maganda and kaaya-aya for everyone na manonood. So, yan. Baka mag-shift tayo into a cooking channel, something like that. Yun din na iniisip ko sa ating pathing, this one. Pinakamadaling pasuking world is cooking sa mundo ng YouTube and social media. So, yeah. Again, thank you for everyone. Thank you talaga sa mga nanonood, sa mga sumusubaybay. And again, Callwings here, ang inyong host ng podcast na ito. And I hope everyone enjoyed. Again, if you have any suggestion and if you want just to say something, open ang comment section natin. And yeah, comment away. So again, see you guys and sa susunod ulit. Callwings signing out. Bye guys.